Sa ngayon, tinatamaan ang planeta ng pinakamalaking krisis sa enerhiya sa nakalipas na 50 taon. Dahil sa pagsasara ng Hormuz Strait at pagbawas ng produksyon ng mga bansa sa gitnang silangan, dumaranas ang pandaigdigang ekonomiya ng pinakamalalang krisis sa enerhiya mula noong dekada 70. Isang linggo lang ang lumipas mula nang simulan ni Donald Trump ang digmaan kontra Iran. Ngunit biglang tiniyak ng mga Amerikanong media na hindi maapektuhan ang Estados Unidos sa pagkakataong ito dahil matapos ipataw ng mga bansang Arabo noong 1973 ang embargo sa langis laban sa mga sumuporta sa Israel sa Yom Kippur War. Di tulad ng sitwasyon 50 taon nang nakalilipas, ngayon ang Estados Unidos ang pinakamalaking tagagawa ng langis. Ngunit para sa maraming mabilis na umuunlad na bansang Asyano, wala talagang mapag-uunan ng kapalit para sa langis mula sa gitnang silangan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano naapektuhan ng digmaan laban sa Iran ang merkado ng enerhiya at ano pa ang maaring mangyari. Spoiler, walang magandang aasahan. Ako si Alexei Pecci, ito ang aking proyekto na Teorya ng Sabuatan, kung saan binabasag natin ang mga konspirasyon at pinapaliwanag ang komplikadong prosesong geopolitikal sa pinakasimple. Kaya kung nagugustuhan ninyo ang format na ito, suportahan ninyo ito sa pamamagitan ng like at ng inyong komento sa episode na ito. Kumpiyansa ang mga eksperto na kung hindi muling magsimula ang export ng langis mula gitnang silangan bago Biyernes, posibleng gumaba ng lampas 4 na milyong bariles ang arawang produksyon ng langis sa reyon, ayon sa JP Morgan Chase. Kung magagawa naman ng Iran na harangin ng Strait of Hormuz hanggang sa katapusan ng Marso, bababa pa ng karagdagang 9 na milyong bariles ang arawang produksyon, na halos katumbas ng 10% ng buong mundo. Ibig sabihin, mawawala ang 10% ng araw-araw na kinokonsumong langis sa mundo. Sinimulan kong suriin ang mga nangyayari at gaya ng dati, nagpasya akong balikan ang kasaysayan. Mayroon na bang ganitong pangyayari sa kasaysayan para malaman natin kung paano tumugon? Kasi kadalasan, maraming mga pangyayari ang nangyari na sa kasaysayan. Kaya kahit papaano, naiintindihan mo na kung ano ang susunod na mangyayari. At nagulat talaga ako. Sa buwang kasaysayan ng nakasulat tungkol sa kipot ng Hormuz, ni minsan ay hindi ito isinara. Ni minsan, oo, nagkaroon ng sagupaan, pag-atake at problema ron. Pero hindi kailanman tuluyang isinara ang kipot. Ito ang pinakamasamang senaryo na maaari mong maisip. Unang nagbawas ng produksyon ng Iraq dahil sa kakulangan ng kapasidad sa pag-iimbak ng langis. At sa ngayon, hindi na sila gumagawa ng higit sa 2/3 ng karaniwang 4 na milyong bariles kada araw. Ulitin ko, 2/3 na ang hindi na napoproduce. Sumunod sa Iraq ang Kuwait, pagkatapos ang United Arab Emirates. At nitong Lunes, nagsimula na ring magbawas ng produksyon ng langis ang Saudi Arabia. Nagpo-produce ito ng humigit kumulang 10 milyong bariles kada araw kung saan 7 milyon dito ay ine-export. Ibig sabihin, naiintindihan nyo kung paano ito makakaapekto sa merkado. Nag-ingat muna ang mga kalahok sa merkado ng langis sa reaksyon nila sa labanan sa Iran, pero biglang tumaas ang presyo. Ang presyo ay nanatili sa 80 hanggang $85 bawat bariles hanggang dulo ng nakaraang linggo dahil sa inaasahang mabilis na pagpigil ng Estados Unidos at Israel sa Iran sa mga danting pag-atake, pati na rin sa iba pang bansa sa rehiyon. Ngunit agad na pagtanto ng lahat na ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay maaaring magtagal at magdulot ng pandaigdigang krisis. Pagkatapos magsimula ang kalakalan noong Lunes, ang presyo ng Brent at American WTI ay halos tumaas sa 100 at dalawa umabot sa $120 bawat bariles kahit na pagkatapos ay bumaba ito malapit sa $100. Sa kasalukuyan, nasa 89 ito, higit kumulang. At dito, balikan natin muli ang kasaysayan. Ang gitnang silangan mismo ang naging pinagmula ng pinakamalaking oil shock sa kasaysayan. Pero ang mga kaganapan na yon ay hindi maikukumpara sa mga nangyari noong dekada 70. Pagkatapos ipatupad ang embargo noong 1973, ang pandaigdigang presyo ay tumaas ng 4 na beses sa loob ng 3 buwan. Noong huling bahagi ng dekada, 1979 naganap ang Islamikong Revolusyon sa Iran at sinimulan nila ang digmaan laban sa Iraq. Dahil dito, bumagsak ang produksyon ng langis ng Iran at muling dumoble ang presyo. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng pagbagsak noon.
Dito nagsimula ang energy shock na nagdulot ng resesyon sa Estados Unidos at Europa at lalo pang nagpabilis sa inflation sa kanluraning mundo na mataas na noon pa nung unang bahagi ng dekada 70. Ngayon, gusto ko kayong pakalmahin habang pinag-uusapan ang panganib ng stagflation. Hindi inflation, kundi stagflation. Magkaiba ang mga ito. At dito, bibigyan ko kayo ng CP mula sa Reuters tungkol dito. Kung hindi ganong umaasa ang Estados Unidos sa pandaigdigang merkado ngayon, hindi ganon ang maraming bansa sa Asia at Europa. Ang Asia, na pinakamalaking consumer ng inaangkat na langis sa mundo, ay bumibili ng 60% ng langis at petrochemical na hilaw na materyales mula sa gitnang silangan at ang hapon, halimbawa, ay umaasa dito ng 75%. Matapos nitong itigil ang pagbili mula sa Rusya pagkatapos ng paglusubito sa Ukraine. Mahirap o halos imposible palitan ang langis na ito mula sa ibang lugar. Halimbawa, mula kanlurang Afrika at Amerika, umaabot ng 1.5 hanggang 2 buwan bago dumating ang krudo sa China, kaya kailangang mag-order 3 buwan ng maaga. Samantala, ang delivery mula gitnang silangan ay umaabot ng 25 araw. Mahalagang tandaan na ang langis mula sa iba't ibang reyon ay may magkakaibang komposisyon. Ang mga pabrika ng langis sa Asya ay nakatutok sa langis mula gitnang silangan at ilang bansa lang ang may kakayahang magpalit ng maliit na bahagi. Sa madaling salita, ang pagpapalit kahit ng maliit na bahagi mula sa humigit kumulang 16 na milyong bariles ng langis mula sa gitnang silangan na ipinapadala araw-araw sa Asya gamit ang supply mula sa mga bansa sa Atlantic Basin ay hindi talaga posible. Para maintindihan, kailangan baguhin ang mga pabrika ng langis para umangkop sa bagong uri ng langis. Sa ngayon, medyo ligtas ang China dahil may 1.2 bilyong bariles silang reserba kahit sa pinaka-konserbatibong pagtataya. Sapat na ito para matustusan ang halos 200 araw ng pag-aangkat. Ibig sabihin, mahigit kalahati ng taon ay pwedeng maging kampante ang China. Pero talagang wala na bang pag-asa? Siyempre hindi. May paraan para malampasan ang pagharang sa Persian Gulf. May mga palatandaan ngayon na unti-unting nakakabangon mula sa krisis kahit posibleng sarado pa rin ang Strait of Hormuz. Pagkatapos ng dekada 70, nagtayo ang Saudi Arabia ng oil pipeline mula sa silangang baybayin nito sa Persian Gulf, papunta sa kanlurang bahagi tabi ng Red Sea. Sa ganitong sitwasyon, tulad ngayon, alam nilang pwedeng lumala ang sitwasyon. Hindi na mapagkakatiwalaan ang Iran matapos ang rebolusyong iyon. Mas mainam tiyakin ang kaligtasan at huwag umasa sa isang ruta lang ng paghahatid ng langis. Hindi kayang palitan ng pipeline ang lahat ng ine-export ng Saudi, pero malaki ang maitutulong nito sa kakulangan. Ibig sabihin, ang kapasidad ng pipeline ay 5 milyong bariles kada araw. Ang kapasidad na. Sa export, 7 milyon ang pinapadala ng Saudi Arabia. Ibig sabihin may pagkalugi pero hindi naman kritikal. At ito ang unang resulta. Noong linggo, naglo-load ng 3 supertanker ang Saudi Aramco, kumpanyang pag-aari ng Estado. Ang bawat supertanker ay kayang magdala ng mahigit 2 milyong bariles. Kaya niloload nila ang 3 supertanker sa mga terminal sa Red Sea. Na malinaw na nagpapakita na ang bahagi ng langis ay dinadala na sa pamamagitan ng pipeline. Ang United Arab Emirates ay may oil pipeline na kayang magdala ng 1.5 milyong bariles bawat araw dumadaan sa paligid ng Strait of Hormuz papuntang Gulf of Oman, kung saan malaya na makalabas sa dagat. Nagsimula na ring mag-load ng supertanker ang kumpanyang pag-aari ng Estado ng Abu Dhabi doon. Sa madaling salita, natutunan ng mga Emirate at Saudi Arabia ang kanilang leksyon matapos ang dekada 70 at nagtayo sila ng mga pipeline. Bago ang digmaan, halos 50 barko kada araw ang dumadaan sa Strait of Hormuz sa bawat direksyon at mga 2 katlo rito ay tanker na may kargang krudong langis, produktong petrolyo o liquefied gas. Ngayon, kaunti na lang ang mga barkong dumadaan at hindi lang langis, kundi pati iba pang hilaw na produkto ang dinadala sa kipot. Mula sa pataba para sa mga bansa sa riyon hanggang aluminyo para sa ibang merkado. Sa huli, magdadagdag ako ng mahalagang kaisipan. Ang mga pag-atake ng Iran sa mga pasilidad ng enerhiya ng mga kalapit na bansang Arabo at sa paglalayag ay mukhang isang desperadong pagtatangka na gawing napakasakit ang digmaan para sa ekonomiya ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado upang mapilitan si Trump na magbigay ng konsesyon.
Ganoon din ang ginawa ng Rusya noong 2022 nang bawasan nila ang supply ng gas bilang pagtatangka na pilitin ng mga bansang Europeo na itigil ang pagsuporta sa Ukraine. Sa kalahating taon ng digmaan laban sa Ukraine, sinadyang lumikha ang Rusya ng kakulangan ng gas sa Europa bilang pananakot at pilit na itigil ang suporta sa Ukraine. Pare-pareho ang diwa ng lahat ng diktatorial na rehimen. Sa mga sibilisadong bansa, kapag may digmaan, ang target ay rehimen, kapangyarihan at pasilidad militar. Tinatarget ng mga diktador tulad ni Vladimir Putin o ngayon ni Mojtaba Khamenei ang mga karaniwang tao. Para saktan ang mas maraming tao hanggat maaari, para pilitin ang mga taong ito na mag-pressure sa kanilang mga leader at sa ganitong paraan ay mapilitang magbigay ng konsesyon. At lahat ng ito ay para lang sa kaligtasan ng mismong rehimen. Wala silang pakialam sa mga tao. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng pinansyal na tulong. Sa pamamagitan ng inyong donasyon o pag-subscribe, gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o kaya naman ay gamit ang QR code na nasa inyong mga screen. Yun lang po, mag-ingat po kayo. Paalam sa lahat!